loobin po makapagtiis mga kapatid. At kung susunod tayo sa utos ng Diyos, magkakaroon tayo ng pag-asa mga kapatid. Yun yung ibig kong sabihin. Kung lalayo tayo sa masama, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Okay, magkakaroon tayo ng pag-asa na magiging dapat tayo. Kaya umiwas tayo sa paggawa ng masama. Roma 5:3-4, hindi lamang sa gayon, kundi nagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan at ang katyagaan ay pagpapatunay at ang pagpapatunay ay pag-asa. Okay? Magtiyaga tayo sa paggawa ng mabuti. Kahit na ayaw ng laman mo, pero gusto naman ng pagkataong loob mo, ang espiritu mo, pag sinusuppress mo yung laman mo na wag gumawa ng masama, laging mabuti, magkakaroon ka na ng katyagaan at ang pagpapatunay na maliligtas tayo at pag may pagpapatunay tayo na sumusunod tayo sa Diyos, meron tayong pag-asa na maliligtas tayo. Kasi malay mo ba, kung dumating si Kristo ngayon, dapat handa ka, okay? Na wala kang budhing walang kapaslangan sa kapwa. Okay? Okay, wag tayong susunod sa mga katha ng tao, mga utos ng tao na kung tagalabas ka na pinapakinggan ng video na ito, wag tayong susunod sa mga nakasulat na utos ng tao na hindi nakasulat sa Biblia. Utos lang ng tao sa mga ibang relihiyon na nakikinig sa akin. I'm sorry to say this, okay? Patawarin niyo po mga kapatid, ito yung realistic na sasabihin ko, Marcos 7:7, sapagkat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kaya ang pangangaral lamang ng Biblia ang dapat nating sundin. Okay, pakinig ka kay Brother Eli kasi doon din naman galing yung araw na tinuturo ko, galing kay Brad Eli. Tapos si Brad Eli naman ay binabasa niya yung sulat ng mga apostol at galing sa apostol yung utos ni Kristo na galing kay Kristo yung mga tinuturo ng mga apostol at galing din naman sa Diyos, yung Diyos Ama, yung sinabi ni Kristo.